Gabi ng December 21, 2023, nangyari na ang kinatatakutan ni Joanna. Ninakaw ang kanyang kamusmusan. Kumingay! At ang suspect sa krimen, ang 24 na taong gulang na si Jello. Kapatid si Jello ng babaeng kinakasama ni Joanna. Pag sasabihin ko po, nabablanko ako. So, parang may aano sa isip ko na wag ganun. Kasi baka sabihin, ginusto ko, bakit ngayon ako nagsumbong. Natatakot po ako. Ayon sa investigasyon ng Eastern Police District Special Operations Unit o EPD-SOU, Tumingin sabi, masasaktan ka sa akin. itinataon daw ng binata na walang tao sa bahay para gawin ang pang-aabuso sa biktima. Lagi niya pong tinataon na wala yung kanyang kapatid upang mas isagawa niya yung kanyang gusto sa biktim natin. Pero hindi pa pala rito matatapos ang kalbaryo ni Joanna. Isang buwan matapos ang unang pangahalay sa kanya, gabi ng January 13, 2024, Ikaw ba nagpatay ng ilaw? May problema pa? Naglalaba ako o nananadya ka ba? naiwan ulit sina Joanna at Jello sa bahay. Sa ikalawang pagkakataon, pinagsamantalahan ulit ng binata ang dalagita. Yung pangalawang insidente ay nangyari noong January 13, 2024 na kung saan ang victim natin ay naglalaba at siya namang naabutan nitong suspect. Tulad ng unang insidente, pinagbantaan niya ang dalagita na huwag magsusumbong. Hoy, tumingin ka sa akin. Huwag ka magsusumo kahit kanino, ha? Tanda mo, sirain ko yung buhay mo. Natatakot ako kay ate. Kasi baka sabihin, ginusto mo nga. Babe. Babe. May salubong ka sa'yo. Ilang oras ang lumipas. Dumating si Chini mula sa magbebenta ng pastil. Ano nangyayari sa'yo? Dito, nakita niya ang kinakasama na tulala at tila malalim ang iniisip. Bakit? Ano nangyayari sa'yo? Sinubukan niyang tanungin ang dalagita, pero wala raw itong masambit na kahit anong salita. Ba't umiiyak? Salita ka! Babe, hindi ako sanay na nakakita kang umiiyak. Naka-apekto. Kasi may times na din na gusto ko ding makipaghiwalay kasi habang kasama ko siya, di pa rin ako nakakausad. Dito pa din yung sakit. Sinubukan tanongin ni Chini ang kanyang kuya Jello sa ikinikilos ng dalagita. Pero patay mali siya raw ang binata. Kuya, ano nangyari kay Joanna? Pare ko, balo yung jowa mo eh. Ayon kay Joanna, tinangka ulit siyang pagsamantalahan ng binata. Yung suspect ay dumating na naman at umakyat doon sa kanyang kinaroroonan. Sinasabi mo kay Utol? Wala. Anong wala? February 6, 2024, pumasok si Jello sa kwarto. Naglakas loob ang dalagita na sumigaw at humingi ng tulong. Ano ito? Sino to? Sino ito? Sino ito, Joanna? Anong nangyari? Doon na po nagkaroon ng lakas ng loob para isuplong ang subject natin sa kinauukulan. Ayon sa medical legal ni Joanna, lumalabas na positibong ginahasa ng suspect ang biktima. Nakasuhan po natin ang subject natin sa 2 counts of rape sa kadahilan ng ginahasa niya ang biktima natin ng 2 beses sa magkahiwalay na insidente. Saan ba yung bahay niyan? Saan yung bahay niyan? Saan yung bahay? Dito? Dito? Isang araw matapos magsumbong nina Joanna at Agnes, nagtungo sila sa bahay ng suspect. Labas! Harapin mo ako! Gusto ko
siyang murahin. Gusto ko siyang tusok-tusukan sa mati. Tanggalin yung ano niya. Joanna, ano na naman to? Bakit kayo nanggugulo? Anong nanggugulo? Binaboy ng walang hiya mong anak, tong pamangking ko! Nasaan siya? Sa kasamaang palad, hindi nila inabutan si Jello. Totoo ba to? Ma, hindi ako. Si Kuya Jello. Auntie, hindi rin naman po namin ginusto yung nangyari kay Joanna eh. Huwag mo nga akong matawag-tawag na ante! Wala akong kamag-anak na hayop! Joanna, bakit ba niyo naman si Auntie Agnes? Wala naman kami kinalaman sa nangyari sa'yo eh. Tsaka, bakit hindi ka kasi agad nagsumbong? Ayan, ngayon, si Joanna pang mali, ha? Hindi naman sa ganun, Auntie. Huwag mo akong matawag-tawag na ante! Magkikita tayo sa husgado! Lalabanan ko kayo! Magkita tayo doon at hindi niyo ako mapipigilan! Ididimanda ko kayo! Mga walang hiya kayo! Walang hiya yung anak mo! Magkita tayo sa husgado! Wala daw kami kinalaman. Tara na! Sa puntong ito, tila nawalan din ng pag-asa ang dalagita na mahuli pa ang suspect. Nasa isip ko lang nung hindi pa siya nahuhuli. Baka mamaya bigla na lang ako saksakin noon habang nagbubukas ang pintuan sa amin. Kasi alam niya yung bahay namin. Agad din po namin pinuntahan yung lugar na pinagtitirahan ng subject natin. Kung saan, pagpunta naman natin doon ay wala na yung subject dahil ito'y nagtatago na. Agad na rin ikinasa ng Eastern Police District Special Operations Unit ang paghuli sa suspect. Ilang buwan na lumipas, May 15, 2024, naibaba na rin ang warrant of arrest para sa kasong 2 counts of rape laban kay Jello. Ayon sa testigo at ayon sa victim, naisabi niya at mayroong nagpapatotoo na may nangyari sa kanya. At based on medical examinations, so may nangyari pong rape. Noong kami po ay nakakuha ng kopya ng warrant of arrest na yan, ay agad na po kaming bumuo ng grupo na kukuha at magtatrack dun sa target natin. Dito nagtatrabaho kung saan yung sinusundo-sundo niya, sinusundo-sundo, atid sundo, na dati niyang karelasyon ng subject natin. Dahil sa pagiging mailap ni Jello, naging top 6 most wanted ng Eastern Police District Special Operations Unit ang suspect. Matagal, masyadong madulas yung subject natin, kaya medyo nahirapan kaming ma-championan siya. Marami, siguro mga 10 kasi nahirapan kami. Talagang effort talaga. Nang makumpirma ang lokasyon at oras ng paglitaw ng suspect, wala nang inaksayang oras ang mga operatiba. June 14, 2024, habang nakasakay ang mga operatiba sa motor at bitbit ang warrant of arrest, agad nilang hinuli ang suspect. Angelo Melesio? Bakit to? Anong problema? Alistado ka sa panggagaasa. May karapatan kang kumuha ng abogado. Kung wala kang pabayad ng abogado, ang estado magbibigay sa'yo. Malinaw? Habang nasa police station ng suspect, itinanggi ni Jello ang mga paratang ng dalagita. Nung nakausap po namin itong subject natin, ay mariin niya pong itinatanggi na wala po siyang kinalaman sa ginawa niyang pagkakasala po. Sakaling mapatunayan na nagkasala si Jello, maaharap siya sa 20 taon hanggang habang buhay na pagkakakulong. Hindi po pwedeng makapagpiyansa ang mga kasong rape, lalo't lalo ang victim natin is minor. Sa pagkakakulong ni Jello, tila nakahinga ng maluwag si Joanna at nabawasan ang kanyang pag-aalala. Kasi ang laki talagang patahimikan ng buhay pero nahuli siya. Nawala na yung pag-iisip ko na baka patayin niya ako. Wala na yung negative thoughts ko na gano'n. Laking pasalamat naman ni Joanna sa kanyang tita Agnes sa pagtulong sa kanya na masampahan ng kaso ang suspect. Thank you. Kasi tinulungan niya ako. Grabe, dinamdam ko talaga, di ako nagsabi. Hindi nandiyan siya para sa akin. Tinutulungan nila ako para nakausad doon sa problema ko yun.
Paalala naman ni Joanna sa mga katulad niya na nakakaranas ng pang-aabuso, huwag matakot at agad na magsumbong sa mga kinauukulan. Laban lang nilaban. Papabor din sa akin yung panahon. Huwag ka maingay. Maraming salamat sa pagtutok mula umpisa hanggang sa dulo ng aming programa. Hindi dito nagtatapos ang aming pagtuklas ng katotohanan at paghahanap sa katarungan. Hanggang sa muli, ako po si John Consulta para sa Pinoy Crime Stories.